So, anong plano mong gawin, Nina? Magkatabi silang nakatayo sa labas ng bahay sa gawing malapit sa veranda. Okay kaya ate, nadya natin isabit ang banner ni nanay. Turo nito sa dingding malapit sa main door. Palilibutan din natin ng mga balloons. Bumili din sila ng mga balloons bago tumulak ng Luciana at sinamahan pa niya ng balloon blower. Tarp na lang talaga ang kulang. Oh, okay din. Pero sa dami ng balloons na dala natin, pwede rin nating sabitan ng puno. Nagliwanag ang mga mata ni Nina, excited sa paghahanda. Halatang mahal na mahal ang nanay nito. Ilang sandali pa'y naging busy na silang dalawa. Gumawa sila ng mga letra gamit ang neon cartolina na ginamitan pa ni Nina ng glittery pen para sa borders. Pinagdikit-dikit nila ang mga iyon sa isa pang cartolina. Si Jasper naman ang tagasabit. Bawat pagkakataong natatapos sila, katulong din itong palubuhin ng mga balloons at isinasabit sa mga strategic areas na isasuggest niya at ni Nina. Sunod nilang inatubag ang paglalatag ng mga plastic tablecloth sa mga nakalatag na mesa sa labas. Magkatulong din silang nag-skirt sa buffet table. Dahil tulong-tulong ay natapos sila kaagad. Wow ate, ang ganda! Overall, maganda nga ang kinalabasan ng trabaho nila. Pati sina Ate Eve na nakikisilip ay napapangiti rin. Mas bigla yata ang atmosphere sa buong kabahayan habang natatanaw ng mga taga roon ang mga balloons, lalo na ng mga bata. Bandang 10:00 ay unti-unti na nagsidatingan ng mga bisita. Halos lahat na yata ng mga kapitbahay sa sitio ni Nina ay nasa pamamahay ng mga ito. Pinagkatuwaan naman nilang hilahin mula sa kusina si Ate Eve para bihisan. Nay, hayaan mo na muna sina Alimpasita dyan. Bibihisan ka muna namin. Hindi na nakapalag ang nanay ni Nina nang magkatulong nila itong hilahin. Pinaligo muna ito ni Nina. Siya naman ang naghanda at nagplansya ng damit na isusuot dito. Magkatulong pa nilang pinili iyon ni Nina bago sila tumulak dito sa Luciana. Eksaktong nailagay niya sa hanger ang damit ng pumanhik ang dalawa. Nina, bakit kailangan pa ako maglagay ng makeup? At yung damit na yan, abay, mukhang ang mahal. Nakaka-relate siya kay Ate Eva. Ganito siya noong unang labas nila ni Harvey. Sumagi na naman ito sa utak niya. Huwag na maraming angin, Nay. Masanay ka na dahil pag nakapagtapos ako, wala kang ibang gagawin kundi ang umupo at magpaganda. Nang simulan na ni Nina ang pagboblower sa buhok ni Ate Eve, ay natutuwang nakamasid lang siya. Looking at them, she somehow missed what she and her mother had. Ang aga lang din kasing kinuha ng nanay niya mula sa kanya. Kaya nangako siya sa sarili kapag nagkaanak si ganitong uring bond ang gusto niyang magkaroon sila ng magiging anak niya. Magkaanak daw, in her dreams. Dumaan ang munting kirot sa dibdib niya ngunit kaagad ding ipinilig ang ulo sa naiisip. Araw ito ng kasiyahan at hindi ng kasentihan niya. Total tagapag-abot lang naman siya ng hairpins at kung ano-ano pa ay minabuti niya munang i-check muli ang phone. Baka sakaling magparamdam ka na. Lumando ang pakiramdam niya nang wala pa ring laman ng inbox niya maliban sa morning greetings ng kasamahan dati sa ospital na si Lynette. Bakit ko naman ito text? Sa yamot at tampoy pinatay niya ang cellphone saka isinuksok sa pinakailalim ng kanyang bag. Paano siya maalala ni Harvey? Sinigurado muna nitong nakarami bago siya pakawalan. Gusto niyang mainis. Nagiging sex object na ba siya ng isang Harvey San Martin? Nahirapan man siyang tanggapin pero yun na nga ang papel niya. Mag-asawa nga lang sila. Iwawaglit muna kita sa isip ko, Harvey. Ipinokus niya ang atensyon sa ginagawa. Tama nga ang hinala niya. Maganda sa Ate Eve. Bumagay dito ang kulay beige na A-line dress. Hanggang tuhod iyon. Litaw ang binti ng babae na sa edad nito ay maganda pa rin ang kutis. Tay! Tay! Tingnan niyo si nanay! Abot hanggang nga ang ngiti ni Nina ng tawagin ng ama. Nasa gawing pintuan si Ate Eve, nakatitig sa direksyon ni Mang Efren. Nakita niyo kung paanong tila natigilan si Mang Efren sa ginagawa at napangang nakatitig kay Ate Eve. Habang tinititigan ang mag-asawa na tila ba matagal na panahong hindi nagkikita, ay namamangha siya. That must be the look of true love. Yung tingin na sa paglipas man ng mga taon, dumami man ang kulubot sa muka at nag-multiply man ang puting buhok. Ngunit ang damdamin ng mga ito'y buhay na buhay pa rin. Kita sa kislap ng mga mata. Ang tinginan ni na Aling Eve at Mang Efren ang tipo na malagkit na tingin ang kinaiinggitan because right now, she feels so envious. Lingid sa kaalaman niya naluluhan na pala siya. Lalo na nang iniwanan ni Mang Efren ang ginagawa at nilapitan sa Aling Eve na animoy teenager na nahihiya sa manligaw. Eve, ang ganda mo pa rin.
Efren naman, bolero ka pa din. They look so adorable and so dumb in love with each other. Ganyan na ganyan kayo ni Kuya, ate. Munti ka na siyang matawa sa sinabi nito. Kung alam lang nito ang totoo. Ganyan din ang gusto ko sana. Kagaya din ni Tatay Efren ang mahanap ko. Hindi malayo mangyari iyon. Siya na lang yata ang mananatiling mangangarap na darating din sa kanya ang ganoon. Harvey kept her just for one reason. Nag-init kaya nadagdagan ng rason na nagsasama pa sila. But what Mang Efren and Ate Eve had, yun ang gustong-gusto niya kagaya ni Nina. But for whatever it cost, hindi niya hayaang malunod ang puso at sarili sa pangarap. Tana, Nina, makitulong na tayo sa paghahain. Para hindi masyadong naiinggit ay mas mabuting sa ibang bagay magpakaabala. Eve, happy birthday! Sa Aling Evelyn ay napuno ng pagbati ng mga bisita. Bawat dumarating ay ito ang unang nilalapitan, ngunit kapansin-pansin ding lahat ng mga naroroon ay napapatingin sa kanya. Amo ni Nina ang pakilala naman na mag-anak sa kanya. Nakakatawa lang, siya na ang amo. Parang nakakapanibago lang gayong siya naman ang naninilbihan ng matagal na panahon sa mansyon ng mga Alcala. Ang bait at ang ganda naman ng amo mo. Narinig niyang komento ng isa sa mga panauhin. Okay na siya sa mabait. Ang maganda mukhang hindi pa talaga siya kumbinsido. Kami na dito, Ineng. Sa wata ni Aling Pasita nang nagkusa siyang tumulong sa pagsuserve ng mga pagkain. Bisita ka at nahihiya kami sa'yo. Ang dapat sa'yo nauupo at pinagsisilbihan. Okay lang ho, sanay ho ako sa ganito. Walang nagawa ang babae kundi ang hayaan siya. Papanipis na rin naman na ang mga panauhin. Bandang mga 2:00 na nang may humintong sasakyan sa tapat ng bakuran. Isang kulay itim na Isuzu D-Max. Tintad ang salamin kaya hindi maaninag ang nasa loob. Baka kamag-anak ni Nina. Sinawalang bahala niya iyon at nagpatuloy sa ginagawang pagsasali ng buko pandan sa mga disposable cups. May kadarating lang kasing malayo daw na kamag-anak ni Mang Efren. Sino bang gwapong binatang iri na mukhang nawawala? Sabi pa ng isa sa mga bisita. Magandang araw ho. Napatda siya. Nahinto ang anumang pinagkakaabalahan niya. Kilala niya ang bariton ng boses na iyon. Ito ba ang tahanan ni Nina Guadalupe? Sa pangalawang pangusap na iyon, siya nag-angat ng mukha. Tuluyan na siyang napahinto sa ginagawa at napalingon sa gawing tarangkahan. Bahagya pa siyang umatras dahil natatabunan siya ng 2 tao na nakatayo sa kanyang tagiliran na kumukuha din ng dessert. And when she took a look at who it was, she was taken by surprise. Ang mundo'y tila tumigil sa pag-inog. Her heart became restless, and it sang a tune only this man in front of her could command. Harvey. Automatikong tumahib ang dibdib niya sa natanaw. Harvey, in his usual handsomely rugged self, stood right outside Nina's household, in flesh and blood. Ang hirap i-absorb sa utak at paniwalaan na nasa mismong Louisiana ang asawa. Sa nagdaang mga araw at gabi, ito lagi ang laman ng utak niya simula nang tumuntong siya sa lugar na ito. Sinundan niya ako? May pagbubunyi sa kanyang puso. Kaninong sasakyan kayang ginamit ito? Wala naman itong pick-up sa bahay. Maliban sa madalas nitong gamitin Lamborghini, isang SUV Hummer, Jaguar at Ducati ang nakaparada sa garahe. Pati suot nito ay sinimplihan lang, kahit halata pa rin may sinasabi ito sa buhay. Sa tangkad nito'y nagiging unano yata ang ilang kalalakihang naroroon. Lalapitan ko ba siya? Para na siyang natatanga na hawak pa rin sa kamay ang sandok. Nanginginig pa nga siya na hindi niya maintindihan. Pati tuhod niya, nais nang bumigay. Kanina lang ay naghihinampo siya kay Harvey pero ngayong nakita niya na ito, ay tila lumipad yata sa alapapang anumang sama ng loob. Ayun, dyan ang hinahanap mo. Ngayong nandito na sa harapan mo ay para kang tibang na natutulo sa kinatatayuan. She scolded herself. Hanggang sa napadako ang paningin ni Harvey sa kanya. Her world suddenly stopped spinning and the only thing that mattered was that set of beautiful gray eyes. Mga matang may kakaibang kislap habang nakakaugnayan niya ng mga titig. Naroroong gusto niya itong takbuhin at pupugin ng halik, pero napupuno siya ng kaba at hiya na rin. Kuya? Si Nina pa ang mas naunang lumapit at sumalubong kay Harvey nang makita itong nakatayo sa labas ng tarangkahan. Pasok ka, kuya. Oh, may bit-bit ka pa talagang cake.
Ang paglapit ni Nina ang pumutol sa magkadugtong nilang mga titig. Kinuha ni Nina mula dito ang hawak na kahong bitbit nito. May tatak ng red ribbon. How thoughtful. Nag-isip pa talaga ito ng regalo. Sa pagtatext lang naman ito sa kanya, hindi thoughtful. Habang papasok si Harvey sa loob, dito nakapako ang atensyon ng lahat. Asawa mo ba iyon, Janine? Sa Ate Evelyn na tumabi sa kanya. Kakagaling lang nito sa kusina, bitbit ang umuusok na sabaw. Marahil ay nagtataka ito sa inaasal niya. Opo. Abay, salbungin mo. Biruin mo't sinundan ka pa talaga. Saka pa lang din siya tuminag nang sikuhin siya ni Aling Evelyn. Humakbang siya at sinalubong si Harvey na ngayon ay kaagapay ni Nina palapit sa kanila. Humahakbang itong papalapit ay hindi mapuknat ang mga titig ni Harvey sa kanya. May kung anong sense of longingness doon. Imposible. Ni text nga hindi siya naalalang padalhan. Bakit ka nandito? Pumiyok ang boses niya. Siguro dahil masyado niyang sinusuppress ang excitement. At sa lahat, yun pa talaga ang unang-unang nanula sa lalamunan niya. Nakita niyang kumunot ang noon ni Harvey. You're not happy to see me? Ang husay umarte, nagtunog naghihinampo ito. Akin na nga yung sandok ate para mayakap mo si kuya. Hindi na niya nagawang sagutin si Harvey nang sumingit ang makulit na si Nina at inagaw ang hawak niya. Then, in an instant, she was held by his warm embrace. Mahigpit na yakap ang bumalot sa katawan niya. It's as if he really missed her so much. I called many times mula kaninang umaga, but I couldn't reach you. Sunundot siya ng konsensya sa nalaman. Pinatay niya ang cellphone sa labis na hinampo kanina. How foolish she was. Sorry. Dala marahil ng guilt, ay mas sumigpit pa ang pagyakap niyang pabalik kay Harvey at halos tumingkayad na siya para lang maabot ang leeg nito. Wala na talaga. Tumilapon na sa kung saan ang walang katuturan niyang lihim na pag-aalburuto. Isang yakap lang nito. So namimiss niya ang bango nito. Ang matigas na dibdib, ang matitipon ng mga braso at ang halik nito. But kissing in front of all these people would be a crime. Kating-kati na rin siyang halikan ni Harvey. Kuya, magyayakapan na lang ba kayo ni ate hanggang mamaya? Lumipad sa utak niya na nasa gitna sila ng karamihan, and they were like a scene in a movie that everybody watches. Napapahiya niya itinulak ang katawan ni Harvey. Nakakahiya. Lahat ng sulok ng kanyang mukha'y sinabuyan ng init. Nevertheless, ipinakilala niya si Harvey sa mag-anak. Malugod itong nakipagkamay kay Mang Efren at Aling Evelyn. Ikukuha mo na kita ng pananghalian mo ha? Naiwan ito sa mag-asawa at mga kasalo ni Mang Efren. Habang nagsasandok ng pagkain ay manaka-naka niyang tinititigan ng asawa. Minsan ay lumilingon din ito sa kanya at sa bawat beses na nagtatagpo ang mga titig nila ay sumisilay ang matamis nitong ngiti. Matatapos ka talaga sa ginagawa mo, Janine. Sinubukan niyang ituon sa paghahain ng pansin. Gawain na namiss niyang gawin sa loob ng ilang araw lang na nagkawalay sila. God, ang saya-sayang muling gawin ang bagay na ito. So sobrang saya'y nanginginig pa ang kamay niya. Mabuti na matindi ka nawala, sir. Dinig niyang tanong ng kung sino kay Harvey. Sa totoo, umabot ho ako ng Quezon. Kanina pa nga ho ako sana eh. Napapakamot sa ulong sagot ni Harvey. Kinurot ang puso niya sa nalaman. Ilang oras din pala itong nasa daan. Siguradong pagod na pagod ito ngayon pero ang gaan pa rin ang mood na ipinamamalas dito sa mga kaharap. Di ho tumalab ang GPS. Abay mabuti naman sir at nahanap po ang amin. Sa wakas. Sabat ng isa pang kasalo sa mesa ni Mang Efren. Ipinaliwanag pa nito kung anong ibig sabihin ng GPS nang may nagtanong. Harvey seemed to fit in. Tinanggap pa nga nito ang isang baso ng inuming ibinigay na isang kainuman ni Mang Efren. Nakikitawa pa nga sa joke ng mga ito. Malayo sa CEO na namamahala ng isang malaking korporasyon. Somehow she felt proud of the man she fell in love with. Of her hobby. Her husband. Uy, si ate. Di halatang masaya. Nag-uumapaw lang naman ang saya sa puso. Nagdudugudug ang dibdib. Siya na naman ang pinagdidiskitahan ni Nina. Tuluyan na pala siyang napahinto sa ginagawa at nakatunganga na lang sa asawa. Ikaw talaga, Dins. Puro kakalokohan. Ibinalik niyang atensyon sa mga pagkain sa buffet table. Susi ate, nagde-deny pa. Halata naman. Ino nga umaapaw na yung umuusok na sabaw sa mangkok. Saka pa lang niya napagtantong tumitilamsik na sa daliri niya ang mainit na sabaw na kaiinit lang ni Ate Evelyn. Bagyang napalakas ang aray niya kasabay ng pagbaba ng sidlan sa lamesa.
Napangiwi siya sa sakit na hinihipa ng paso. Ang tanga niya lang. What happened? Parang kidlat na nakalapit si Harvey sa kanya. Iniwan ng mga kaumpukan at kaagad na hinawakan ng kamay niya. Masakit ba? You need ointment? Medicine? Mas nangingibabaw ang tuwa at kilig kesa sa sakit ng pagkapaso. Sa genuine concern na ipinapakita nito. Ay, si ate kinikilig na naman. Caring is loving eh. Okay na ho sa ate kuya. Mas magaling pa sa ointment ang kiss at haplos ninyo. Tsaka pabonus na yung yakap sulpo. Mamamatay na talaga siya sa pagiging kantsawera nitong si Nina. Parang si Baxter lang din. Nina, hayaan mo na mga ate at kuya mo dyan. Isang salita lang pala ng tatay nito ang magpapatiklop sa makulit na dalagita. Umayos ito ng upo. Oo nga ate, huwag masyadong yung gitara. Maghanap ka muna ng sayo. Inirapan nito ang kapatid na si Jasper ngunit nang makaharap ang ama ay kaagad ding muling sumeryoso. Nina, isa pa ha? Opo tay. Pumanik ka sa kusina. Nina, ate kuha mo ng malamig na soft drink sa Sir Harvey. Tumalima si Nina sa utos ng ina. Naiwan sila ni Harvey na hanggang ngayon ay hawak at sinisipat-sipat ang palad niya at patuloy na hinihipan ang bahaging napaso. Habang dumadampi ang mainit na hininga nito sa balat niya, ay hindi niya maiwasang makiliti. Napakasuting ng dampi noon sa balat niya. Ang OA mo, malayo ito sa bituka. Sabay bawi niya ng kamay. Kumain ka na nga lang? Iginiyan na niya itong paupo sa isang mesang medyo malayo sa karamihan. Balikan ko lang ibang pagkain ha. Napilitan itong bitawan siya na mukhang ayaw pang pakawalan ng kamay niya. Habang nagsasandok siya ng pagkain, ramdam niya ang mga titig nito na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang dibdib niya, nagwawala na naman. Pabigla niya itong nilingon. Tama nga siya, matiim siya nitong tinitingnan, partikular ang mga binti niya. She knew that look. Pinangatugan tuloy siya ng mga tuhod. Umiinit din ang sulok ng kanyang mukha at parang wala itong balak na ihinto ang paninitig sa kanya. What? She mouthed. Ang sagot naman ng mokong, kagat at bahagyang pagdila sa pang-ibabang labi. Napamulagad siya sa ginawa nito ngunit mas ikinalawak pa ng ngiti nito ang naging reaksyon niya. Harvey is seducing her in front of all these people. Loko lang talaga. Nang mamanyak sa harap ng maraming tao. Kahit ang paghakbang niya pabalik sa kinaroroonan nito ay nakapako pa rin ang mga mata sa kanya. Skandalosa talaga. Kuya, nauubos na si ate. Heto na naman si Nina. Kababalik lang mula sa kusina at inilalapag ang bote ng soft drink sa harap nito. Sir, umaapaw ang pagmamahal ha. Namiss ko talaga eh. Sinakyan pa nito ang kantsaw sa paligid. Tagos man sa kalooban o labas sa ilong ang sinabi nito, ay napapailing na lang na binalikan niya ang naiwan pang pagkain ngunit laking gulat niya nang maramdaman ang pagpulupot ng bisig nito sa kanyang bawang. Otomatikong napakaslot siya. May gusto ka pa bang kainin sa mga iyan? Her voice trailed up. Paano ba naman ay nauunahan ng malakas na pagtambol ang puso niya? Nagwawala ang dibdib niya, lalo at mas humihigpit pa mga bisig nito sa kanya at may kasama na iyong pagsinghot sa kanyang buhok. Nahihiya naman siyang itulak ito at baka mapahiya sa mga tao. Besides, Harvey seemed to be enjoying himself. Damihan mo pa niyang kaldereta. Naglalambing nitong wika habang nakabaon sa gawing ulanan niya ang baba nito. Pakawari niya sinisinghot nito ang buhok niya. Tumatama kasi ang mainit itong hininga sa kanyang bunbunan. Si Mang Efren ang nagiinuman pero parang siya itong nalalasing. Ngunit gaano man nakakalasing, kailangan nilang umaktong tama. Harvey, sawata niya rito at bahagyang siniko. Pansin niyang patuloy na nanunod yung mga ngiti ng mga tao sa paligid. What? Anong masama? I'm your husband. Pwede ako maging sweet sa iyo anytime. Ang clingy lang nito ngayon. Masyadong nakakapanibago. Noon nga matapos siya nitong angkinin ay basta na lang itong lumipat sa kabilang kwarto. He didn't cuddle her. Baka nakalimutan mong nasa probinsya tayo. Iba ang mindset ng mga tao dito. Sige na nga. Natatawang bumitaw ito sa kanya. Ito na nagbitbit ng kaldereta na sinandok niya. Ang lapit lang na mesa nila pero ang mokong ay hawak pa talaga siya sa kamay habang naglalakad. Bumitaw lang nang makaupo na at nagsimulang kumain. I miss this. Pansamantalang nahinto ang pagbabalat niya ng Bombay at tinitigan ng asawa na nagsisimula ng sumubo ng malalaki.
Sa yaman nito pero hindi niya maiwasang mamangha sa pagiging barako nitong kumain. Ang daming kaning inilagay sa plato. Hindi nga naman pala ito nakapananghalian. Namiss kong luto mo, Janine. Hinapos ng pag-aalala ang puso niya. Breakfast, lunch and dinner. Luto niya ang kinakain ni Harvey. Kung saan-saan kaya ito kumakain? Ngayon niya napansing tila may guhit na itim sa ibabang bahagi ng mga mata nito. Nakakatulog kaya ito ng mabuti? Namimiss siya? O kaya naman naglalagi sa bar? Pumait ang dibdib niya sa huling naisip. Plus, the house seems so empty na hindi kita nakikita roon. Nagangat ito ng mukha at puno ng kaseryosohang tinawid ng mga titig ang mga mata niya. I missed you. It rendered her speechless. Naramdaman na lang niya ang paggagap dito sa palad niyang nakapatong sa mesang kawayan. I missed you. Sinabi niyang, I missed you. 3 katagalang iyon, malayo sa I love you pero sobrang tuwa niya na. Subalit ang gaganyang self, hindi man lang magawang sumagot ng katumbas na salita. Nag-aalburuto pa siya sa nakaraang mga araw na hindi man lang siya dito tinawagan. Chance na niya na sabihing mahal niya ito at hindi lang sa hangin malayang na ibubulong ang damdamin. But the question is, may katumbas naman ba ang nararamdaman niya? Baka na-miss lang na tabihan o sipingan siya sa kama. Nagpapakita ng sweetness na ikinatutuwa ng sinumang babae. Sinasabi ang mga salitang bunsod ng gigil at tulak ng libido. Dahilan para sundan siya dito, kinanina. Masyado siguro itong nakabaan sa 3 gabi at umaangil pa nga ito noong sinabi niya. Kapag sinagot niya ito o sinabing I love you, baka matakot ito at ipagtabuyan siya. Falling in love was out of the picture. Kung ano man ang meron sila ngayon, it is purely physical. Naabunuhan ang makamundong pangangailangan na ni sa hinaga pa hindi niya alam na meron siya. Yet, Harvey seemed to be waiting for whatever she had to say. Nasa mga mata nito. Instead, she lowered her eyes. Hindi ako handa para sa isa pang rejection. Natatapunan mo lang naman ako ng bansin because I am convenient. Kaya mabuti pang kimkimin niya na lang kaysa tahasan siyang sampalin ng katotohanan. I-enjoyin niya kung ano meron sila nang hindi aasa ng konkretong kapalit. She can live with that. She believed. You just missed me on your bed, Harvey. Kaya ka nandito ngayon. Binalot sila ng katahimikan. Hindi inayunan ang sinabi. Hindi rin kinontra. All the while, tama siya. Sex lang ang dahilan ng lahat. Tikman mo ito. Masarap ito. Pinasiglan niya ang boses. Walang puwang ang pagiging emosyonal. Hindi naman siya pinilit. Kusa siyang bumigay. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Sa ilalim ng mga talukap ng kanyang mga mata ay pailalim din niyang tinitigan ng asawa. Sa kanya pa rin nakatutok ang mga mata nito. Ramdam niya ngunit nang mag-angat siyang muli ng mga mata ay ganado na itong muling kumakain. Until the day comes, Harvey. Until that day. Pagpapaalala niya sa sarili. Umalingaw-ngaw ang matutunog na halakhak ni Nina at ng mga kapatid dito sa likurang bahagi ng sasakyan ni Harvey. Nang makaalis ang mga bisita ni Mang Efren at Aling Evelyn, ay nagiya si Harvey na maglibot-libot sila. Ang mga naiwang kalat ay ipinagbili na lang muna kina Aling Pasita. Pasensya na ho kayo sa mga anak namin, Sir Harvey. Masyadong makukulit. Hingin pa umanihin ni Mang Efren na kay Harvey nakatingin. Katabi nito sa backseat si Ate Evelyn. Walang anuman ho, Manong. Kasalukuyang kinakabi ni Harvey ang steering wheel paliko sa main road. Sa plaza ang destination nila. Magjo-joyride lang naman sila. Nais lang daw nitong libutin ang buong bayan. Saan ho ba ang pinakamalaking pamilihan dito sa inyo, Manong? May bibilhin kayo, sir? Tanong ni Aling Eve. May titingnan lang. Sa pamilihang bayan sila dinala na mag-asawa. Mag-aalas 5 na kaya nagiging abala na rin ang mga palengke. Isang sa tingin niya ay pinakamalaking grocery ang pinasukan nila. Anong bibilhin mo? Kindat lang ang isinagot ni Harvey pagkatapos ay hinarap si Nina. Kids, kumuha kayo ng card at kunin niyo lahat ng gusto niyo. Talaga, kuya? Mulagat na tanong ni Jasper. Sina Aling Evelyn man din at Mang Efren ay nagkatitigan. Hindi makapaniwala sa offer ni Harvey. Sir, masyado hong nakakahiya. Huwag na ho. Huwag na ho kayo mahiya, Ate Eve. Ganito ho talaga kabait itong mamang ito. Anya na nilapitan si Harvey at hinawakan sa braso. Isipin niyo na lang na early Christmas bonus ni Nina. Iyan.
Ang bait at ang sipag din ho ng anak ninyo kaya rewards niya ito. May hinugod si Harvey na ilang 1,000 bills sa wallet at ibinigay sa ginang. Huwag na ho kayong tumanggi. Inalisan ni Harvey ng pagkakataong makatanggi ang mag-asawa nang hilahin na siya ni Harvey palabas ng tindahan. Hawak-hawak siya nito sa palapulsuhan subalit dahan-dahan niyang binawi ang palad. Ikinakunot ng noo ni Harvey. Halatang ayaw sa ginawa niya. Bago pa man ito makapagsalita ay kusa na niyang pinagsalikob ang mga daliri nila. Pagtataka ang gumuhit sa mukha ni Harvey. Alam mo bang mabuting tao ka? Mabuti ang puso mo? Seryoso niyang turan. And this, anya at napatitig sa nakaangat na magkaugnay nilang mga palad. This is a reward. Matamis niya itong initian at nagpatuloy na sa paglalakad sa ali. Walang ni isa mang pangungusap na namutawi sa bibig ni Harvey. Siguro nagtataka ito sa nakikitang extra sweetness niya. Hindi man niya kayang tahas ang isa't nagantunay na damdamin, kaya niya namang ipadama ang init ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga kilos. Doon tayo. Nilapitan nila ang sorbeterong nagtitinda ng sorbetes na nakasilid sa pushcart. Kumakain ka ba nito? Tanong niya sa asawa na inginuso ang 2 tube. This will be the first. I knew it. Rich kid ka kasi. Binalingan niya ang sorbetero. 2 ko kuya. Yung makapuno flavor. Sabay abot niya ng bayad ngunit maagap si Harvey. Ako na. Nagkibit balikat siya at isinuksok sa slim bag ang bill na hinugot. Tsaka isa nilang humanong. Napanguso siya. Ang arte, ayaw naman palang kumain. Pwede magusto niyang nanamnamin ito. Sinimulan na niyang kumain habang patuloy silang naglalakad. Nagulat siya na bigla nitong hawakan ng palapulsuhan niya at ipinirmi ang kamay na may hawak na pagkain. Sinong may sabing ayaw ko? Mulagad siya nang kubagat ito sa sorbetes. Napangiwi siya. Hindi ka ba nandidiri? And that signature sexy grin. Why would I? Nasipsip at naluno ko na nga laway mo. Alam niyang umakyat ang init sa kanyang mukha sa sinabi nito. Hindi na talaga nahiya at baka may makarinig sa mga taong nakakasalubong nila. Nahampas niya ito sa braso. Bastos mo talaga. Humahalakhak nitong hinuli ang palad niya at iginiyang muli na maglakad. Holding hands while walking along the alley. They sure look like lovers. Nagsisimula na rin lumamig ang dampi ng hangin sa kanyang balat. Pero sakto lang. Paano pa siya giginawin kung nakaangkla kaagad ang matipon ng braso ni Harvey sa balikat niya at mariing kinabig ang katawan niya, padikit dito. Ipinagpalagay niya ang kalooban at inihimlay ang ulo sa dibdib nito. Sa kanilang paglalakad ay napadpad sila sa simbahan ng lungsod. Walang mesa pero nakabukas iyon at may mga naglilinis. You wanna get inside? Tanong nito nang napansing sa loob ng kapako ang tingin niya. Okay lang sa'yo? Hindi pa rin naman tapos na Ate Eve. Pumasok sila sa loob ng magkahawak kamay pa rin. The church is not exactly Barasuwain style. Pero maganda rin naman sa mga mata. Noong bata ako, lagi akong dinadala ng lola ko sa simbahan. Imbis na maglaro, sa simbahan ako laging tumatambay. Paano? Aside sa deboto ang lolo ko, may rayuma din kaya kailangan na makakasama palagi. Wala sa loob na nagkwento siya habang inilulublob sa holy water ang daliri at nag-sign of the cross. That explains your demeanor. Demeanor? Being shy, conservative. Maybe. Pero yung conservative, nahihirapan na siyang akuin. Nagtungo sila sa gitnang upuan at lumuhod siya. Nakasali na rin si Harvey. Magkatabi sila ngayong nakaluhod sa harap ng altar at tahimik na nagdadasal. Sa kanya naalala ang pangarap noon, ang makasal sa loob ng simbahan at maghahayag ng wedding vows sa harap ng dambana. Well, she's married. Not in church but she's still a married woman. Napalangon siya kay Harvey. Nakapikit ang mga mata nito habang nakatukod sa 2 magkasalikop na mga palad ang baba. Nagdadasal din pala ang manyakas na ito. I wonder kung anong laman ng dasal niya. Namaybay ang mga titig niya sa kabuang mukha nito. Sa kanya naalala, Vaughn and her never went to church together. Ang mga dates nila hanggang sa pamamasyal lang sa mall at pagtambay nito sa bahay niya. Si Harvey pala ang kauna-unahang kasama niyang lalaki sa loob ng simbahan na nagdadasal. Sumagi sa utak niya ang bili noon ng lola niya. Dapat sa mapapangasawa yung marunong magdasal. May kung anong nasaling sa dibdib niya. Well, this is just coincidental. Dinukot niya ang cellphone mula sa bag. Binuksan niya iyon at nag-click sa camera icon. Ingat na
Ninakawan niya ng kuha ang lalaking tahimik pa rin nakaluhod at nakapikit. Itinago niya ang cellphone pagkatapos sa takot na baka maiyamot ito. Saka na lang niya iyon bubuksan pagdating sa bahay. Nakakahiyang makitang nagnanakaw siya ng kuha nito na parang paparazzi. Muli niyang itinuon ang atensyon sa altar, partikular sa malaking rebultong nakasabit doon. Ipinagpatuloy niya ang panalangin hindi para humiling kundi para magpasalamat. She thanked the Lord for Harvey. Pagkalabas ng simbahan ay binalikan nila ang palengke. Isang maliit na stall na nagdi-display ng mga bilao, bayong at mga sombrelong gawa sa pinatuyong dahon ng pandan ang nadaanan nila. Okay lang ba sa'yo na pumasok muna tayo dyan? Titingin-tingin lang ako. Pinagbigyan siya ni Harvey. Pansamantalang nagkahiwalay ang mga kamay nila na magsimula na siyang mamili sa mga paninda. Nakangiting pinulot niya ang isang native wallet at inilagak sa counter. Kasunod naman niyang binusisi ang mga sombrelo. Napalingon siya kay Harvey. Tahimik lang itong nakamasid sa kanya. Ito na ang kusang umabot sa sombrelong may disenyo. May kulay ang ginamit ng mga strand ng pinatuyong pandan. Dagdagan mo pa ng isa pa. Kailan ka pa nahilig sa ganitong hats? Noon pa, sa probinsya. Meron talaga kami ng mga ganito. Gawa nga lang sa buli o romblon. Gamit namin kapag nagtutungo sa bukirin. You spent time in the farm? Most of my childhood. Tumingkayad siya at isinuot ang isa sa ulo ni Harvey at sinipag-sipat ito. Nice. Hinubad niya iyon sa ulo nito at idinagdag sa counter. Which farm? Curious nitong tanong at humugot ng perang ipinambayad sa napili niya. Sa amin. Napatango-tango ito. Ma'am, gusto ninyong kuhanin ko kayo ng picture? Tanong ng tendera na umagaw ng atensyon nila. Sige ba? Game na ibinigay niya ang cellphone sa babae at hinila si Harvey patungo sa isang spot. Napangiwi si Harvey. Halatang tutol pero napahinuhod niya ito kahit ang magpakuha ng walkie pose. Gagawin ko itong wallpaper. Anya nang mapa sa kamay muli ang aparato at tinitigan ng isa sa mga kuha. Kasalukuyan ang isinisilid ng tendera sa lalagyan ng sombrero nang kunin niya iyon. Huwag na lang hunin yung ibalot. Nang muling mapa sa kamay ang binili ay muli niya iyong isinuot kay Harvey. Janine, angin ng asawa niya. This is ridiculous. Sige na, just this once. Ang cute tingnan ni Harvey habang nakanguso ito pero napahinuhod naman. Ngayon niya lang nakita ang side na ito sa asawa. Imukod ka nga para magpantay naman ang mga mukha natin. Inayos-ayos niya ang sombrero. Sinipat ang mukha nito at hindi naiwasang haplusin iyon. She missed him so dearly. Aalisin na sana niya ang palad ngunit maagap iyong pinigilan ni Harvey. Otomatikong napalis ang kanyang ngiti nang makita ang kakaibang mga titig nito. Napatingin na lang siya na dalhin ito sa gawing bibigang palad at nakapikit na hinagkan. He kissed her fingers so tenderly and passionately, as if he was kissing her on the lips. Kamay lang niya ang nadampian ng mainit itong bibig pero libo-libong boltahe ang nabubuhay sa kanyang katawan.